Hello Gemini, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. So Gemini, first card po ninyo, 420. This is the angel number 420. Relax. Okay? Ito yung kailangan ninyo. Baka mamaya, diba? Pagod na kayo. Baka mamaya, alam mo yun, nanghihina ka na pero go, go, go ka pa rin. Pwedeng nagugutom ka, pwedeng hindi ka nakakakain na sa oras, hindi ka nakakatulog sa oras, maaaring hindi ka na rin pag-break, no? Nakakapag-take ng break, no? Sa work, pwedeng ganoon. Kaya, relax din, okay? This is a reminder para sa'yo na tayo'y tao lamang, okay? May hangganan ng ating lakas, kaya wag nating dalhin ang sarili natin sa ganong punto na super exhausted ka na, burnout ka na, 'di ba? Kasi mas mahirap maka-recover sa ganon. Kaya paminsan-minsan, no? Paminsan-minsan sanayin niyo na yung sarili ninyo na magkaroon kayo ng oras para sa sarili ninyo para makapag-relax, para makapag-chill, makahinga man lang, take a breather, okay? Kasi kailangan natin yan. Kailangan natin na makapag-replenish tayo ng lost energy natin para lagi lang tayong malakas, lagi lang tayong healthy, lagi lang tayong magiging productive, 'di ba? Kasi kung may sakit ka, nanghihina ka, inaantok ka, 'di ba? You can't give your 100% sa trabaho mo or sa kung ano man ang ginagawa nyo, hindi ba? Kaya mas maganda na lagi tayong nakakapagpahinga. No? Kahit pa unti-unting oras na maibigay natin yung kompletong tulog, yung quality sleep, minsan magpa-power nap, 'di ba? Importante 'yon, no, na kahit pa unti-unting pagpapahinga, malaki na yung contribution nun sa pagiging healthy, sa pagiging malusog. Okay? So, what else? We have angel number 77, purpose. Ayan. So, siguro you are going to figure out now what your purpose is. O pwede na sa ngayon, figure out mo na din kung ano talaga yung purpose mo sa buhay. Maaari din na ang iba sa inyo, you're going to start to embrace your purpose. Maaring magte-take action ka na sa ngayon para doon sa pagtupad, no? Or pag-carry out ng kung ano man ang purpose ninyo sa buhay. So, what else? We have number 69, accountability. Ayan. So, napakahalaga, 'di ba, na maging responsible ka for what you do. 'Di ba? Dapat alam ninyo ang inyong accountability. Kaya naman, if you don't know yet, 'di ba? Panahon na 'to. Pang ano na 'to sa'yo, panggising sa'yo, pang-remind sa'yo na it's about time na for you to take a pause, pahinga ka muna, 'di ba? Take a step back muna ng kahit saglit lang sa kung ano ang inyong mga pinagkakabalahan and examinin ninyo yung inyong sarili. Okay? Examinin ninyo. Tanungin mo ang inyong sarili kung nasaan ka na sa ngayon sa buhay mo. 'Di ba? Ano na yung mga nagawa mo in the past? Ano na ang mga kailangan mo pang gawin? Ano na yung mga nangyari? Anong mga naging resulta ng mga ginawa ninyo in the past, 'di ba? So, yeah, yun. Kailangan na mag-reflect kayo so that you would be able to know, 'di ba? Na kung ano na ang mga kailangan pa ninyong gawin. Ano pa yung mga pagbabago, 'di ba, na necessary para maging mas maganda, mas maging maayos, ang takbo ng buhay ninyo. And ang pinakamahalaga, 'di ba, take accountability for your actions. 'Yun ang powerful na mensahe diyan. Okay? So, tingnan natin kung ano pa ang mga messages and energies surrounding you this week. And by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto niyo na mag-join sa membership. So, we have beware. Okay? Be careful who you trust at this time dahil lalo-lalo na sa mga panahon ngayon, ang dami na, naglipa na yung mga manloloko, mambubudol, scammer, sinungaling, ang dami na nila. Okay? Kaya dapat lagi kayong maingat. Always be careful kung sino yung pagkakatiwalaan ninyo.
Mas maganda nga, 'di ba, na bago kayo magbigay ng inyong tiwala sa kung kanino man, make sure na kilalanin niyo muna yung tao, 'di ba? Know the person first. Or mas maigi nga na 'wag na lang talaga kayong mag-she-share ng kahit anumang importanteng bagay or importanteng impormasyon sa kanila. Especially doon sa mga bagong kilala niyo pa lang, 'di ba? Kasi just imagine, kung ang dati mo na ngang kilala, 'di ba, naloloko ka pa, niloloko ka pa, how much more, 'di ba, yung ibang tao na, stranger pa lang sa'yo, 'di ba? So, puwedeng lokohin ka din, 'di ba? Kaya maging maingat, 'no? Be careful with whom you trust, okay? So your next message is Phoenix, be prepared to be renewed after a period of crisis. So napakaganda, parang heads up ito sa inyo na maging handa ka na, Gemini, sa pagharap sa bagong buhay. Kasi ito na yung time, na malalagpasan mo na yung krisis sa buhay mo. Ito na yung time na aangat ka na sa iyong sitwasyon. Your situation is going to improve. You'll be able to find out now kung ano na yung solusyon sa inyong mga problema, makakaahon ka na sa hirap na pinagdadaanan ninyo, yung gano'n. Kaya be ready, no? Be ready to face a renewed life. All right? So we have angel. Your angels are guiding and protecting you on your spiritual journey. So napakagandang reminder ito para sa inyo, Gemini. Okay? Na wala kang dapat na ipag-alala. You have nothing to fear. You have nothing to worry about. Huwag kang maging anxious. No? Huwag kang matakot. Kasi ginagabayan ka lagi ng inyong mga guardian angels. Your guardian angels are always there for you and with you, guiding you, protecting you, keeping you safe. Okay? Kaya wag kang mag-alala, wag kang matakot. So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe, energies, messages surrounding you this week. So, we have Seven of Swords. Ayan. So, si Seven of Swords, di ba, mayroon tayong beware energy. So, maari talaga na mayroong malakas na energy din, of deceptive people around you. Kasi si Seven of Swords, warning din ito sa inyo. Di ba? Na kung ano man ang inyong mahalaga, ano man ang mahalaga sa'yo, mga material na bagay man yan, kayamanan, pera, bahay, mga dokumento ninyo, about properties, mga ganyan, savings, investments, mga material na bagay at hindi material na bagay. Mga plano, mga dreams ninyo, mga ganon, strategies. Just keep them close to your heart. Okay? Lagi ninyong i-check, kung mga material na bagay yan, make sure na lagi ninyong chine-check. Lagi ninyong once in a while, di ba? Titignan-tignan ninyo. And also, yung mga plano din ninyo, mga dreams ninyo sa buhay, wag mo nang ikwento. Okay? Don't share it with other people. Unless, 'di ba, nagsimula ka ng gawa ng paraan 'yan, then of course you can share it. Pero kung hindi pa, kung pinag-iisipan mo pa, if you're still nurturing it, you're still making plans about it, wag na wag mo muna 'yang ikukuwento sa iba. Kasi you never know kung sino dito yung pwede mong pagkatiwalaan ng mga mahahalagang impormasyon na 'yan at sino yung hindi. Okay? So, ang dami na, 'no? Ang dami na ngayon, naglipa na ngayon ang mga manloloko sa mundo. Kaya don't ever share anything na mahalaga sa'yo. Okay? So, what else? We have Four of Swords. So, siguro ang iba sa inyo, malalim iniisip, na problema, kaya kailangan din ninyo ngayon na magpahinga din muna. Okay? Maaari, no, na related yan dito sa crisis energy, sa Phoenix, no? But, yeah, siguro sa pagpapahinga ninyo, sa pagninilay-nilay ninyo, sa pagre-reflect ninyo, pwede, no, na magkakaroon kayo dito ng magandang idea. Maaring dito sa pagsosolitude ninyo, sa ninilay-nilay ninyo, maaring dito lumabas, no, yung plano, or maaring dito lumabas ang idea. Baka magkakaroon kayo ng epiphany, magkaroon kayo ng light bulb moment during your relaxation time, at dito ninyo maiisip kung ano ang solusyon sa inyong problema. Kaya ma-solve mo na, makakaalis ka na sa difficulty na ito, no? So, what else? We have Three of Swords. Nasaktan kayo. Feeling ko dito naloko ka na, Gemini. Maybe you really
have undergone this kind of of problema na maaaring nasaktan ka na. Maybe you were hurt by someone. No? Pwedeng relationship yan. Pero tapos na to, no? Kaya nga nasaktan ka na kasi tapos na to, nangyari na to. But, yun nga, 'di ba? Maaring hanggang ngayon, umiiyak ka pa rin, hanggang ngayon, nasasaktan ka pa rin kapag naiisip mo, nababalik-balikan mo yung nangyari sa yung panloloko, 'di ba? Maaring, yun, hindi ka pa move on from that. Hindi ka pa nakakapag-move on from that, hindi ka pa nakakapag-heal, from that situation. Hindi mo pa na-overcome ang sakit na ito. So, yun. But, yeah, feeling ko, related yan sa relationship. Pwedeng niloko ka ng person mo, or pwedeng niloko ka dito ng kaibigan mo, maaaring naloko ka ng kamag-anak mo, kapamilya mo, kaya ang sakit. No? Ang sakit. Kasi pwedeng ang nangyari rito, someone whom you trust, diba, ang nakapanakit ng inyong damdamin dito. Alright? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.